Oh. Eh. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Second Timothy chapter 1 verse 1. Verse 1 and verse 2. Verse 1 and verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ayon sa pangako ng buhay na nakay Kristo Jesus, kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kahabagan, kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama, at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pag-aralan natin ang pangalawang Timoteo mula ngayong araw. Matuto tayo ng aral mula sa pangalawang Timoteo. I hope we can learn the lesson through 2 Timothy every week. Kaya umaasa ako na matututo tayo ng mga aral mula sa ikalawang Timoteo linggo-linggo. Kabilang sa kanyang mga sulat, ang pangalawang Timoteo ay mga pastoral na sulat kasama ng unang Timoteo at Tito. Ang pangalawang Timoteo ay isang personal na liham na ipinadala ni Apostol Pablo kay Timoteo. Right? Verse 2, right? Kay Timoteo na aking minamahal na anak. Kay Timoteo. Ito ang huling Biblia na isinulat ni Pablo. Huling Biblia. Yeah. Ito ay tulad ng huling salita ni Pablo. Huling salita. Yeah. Isinulat ito nung si Pablo ay nasa bilangguan sa Roma. Bilangguan. Verse 8, 2 Timothy chapter 1 verse 8. Verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Right? Bilanggo niya. So we can know that, right? The 2 Timothy was written when Apostle was in the prison. Kaya malaman po natin dito ng ikalawang Timoteo ay naisulat po habang si Apostol Pablo po ay nasa bilangguan.
ipinapalagay na ito ay isinulat AD 66 or 67 bago siya mamatay. It's supposed that Apostle Paul died AD 68. At ipinagpalagay po na namatay si Apostol Pablo noong AD 68. So we can know that the Second Timothy was written before when the death of Paul was very near. Kaya masabi natin ang ikalawang Timoteo po ay naisulat po nang malapit na po yung kamatayan ni Apostol Pablo. The Bible, we can know that the New Testament, many New Testament, the book of New Testament was written by Apostle Paul. At nalalaman natin na maraming mga aklat sa bagong tipan po yung isinulat ni Apostol Pablo. Among many New Testament, the Second Timothy was written by Paul the last time. At ilan sa mga aklat na isinulat ni Apostol Pablo, yung ikalawang Timoteo po yung pinakahuli. Before his death. Bago yung kanyang kamatayan. Kung ganon, ano ang layunin ng pagsulat? Ano ang layunin? Pag-isipan natin. Una, gusto ni Pablo na makita ng personal si Timoteo. Pinapunta niya si Timoteo. Verse 4, 2 Timothy chapter 1, verse 4. Chapter 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag naalala ko ang iyong mga pagluha, kinasasabikan kong makita ka upang ako'y mapuno ng kagalakan. Kinasasabikan kong makita ka. 2 Timothy chapter 4, 북사 모방 비블리아 chapter 4. chapter 4 verse 9. Verse 9 also basahin po natin ng sabay-sabay. Magsikap kang pumarito agad sa akin. Verse 21 also said, right? Magsikap kang pumarito bago dumating ang taglamig. You can know, right, how Apostle Paul really want to see Timothy. Kaya malalaman natin kung gaano talagang kinasasabikan ni Apostol Pablo makita si Timoteo. He was in the prison, right? Siya ay nasa bilangguan, di ba po? So he really wanted to see Timothy. Kaya talagang nagnanais siyang makita si Timoteo. At pangalawa, dahilan, nais ni Pablo na magbigay ng huling utos kay Timoteo na kaharili ng Ebanghelyo. Huling utos. Ito ang panahon na labis na inusig ni Emperado Nero ang Kristiyano. Kaya hinimok ni Pablo si Timoteo na magdusa para sa Ebanghelyo at panatilihin ang Ebanghelyo. 2 Timothy chapter 1, go back. Verse 2. Kay Timoteo na aking minamahal na anak. Aking minamahal na anak. Itinuring ni Pablo si Timoteo bilang anak. Of course, Timothy was not real son of Paul. Siyempre po si Timoteo ay hindi ang tunay na anak ni Pablo. But Apostle Paul considered Timothy his son. Pero itinuring ni Apostol Pablo si Timoteo na kanyang anak. Si Timoteo ang espiritual na bunga ni Pablo. Marahil ay naligtas si Timoteo nang ipangaral ni Pablo ang Ebanghelyo sa Listra sa kanyang unang paglalakbay bilang misyonero.
We can know it through Acts chapter 14. Malalaman natin ito sa mga Gawa, chapter 14. Acts chapter 14, Gawa, chapter 14, verse 6 and 7. verse 6 hanggang 7. 6 and 7. Gawa chapter 14, 6 and 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nalaman ito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, ng mga lungsod ng Likonya at sa palibot ng lupain, at doon nila ipinangaral ang magandang balita. Yeah. Apostle Paul when Lystra. Si Apostol Pablo po ay nagtungo sa Listra. Lystra was the hometown of Timothy. Yung Listra po, ito po yung bayan po, sariling bayan ni Timoteo. Verse 7, right? At doon nila ipinangaral ang magandang balita. Ebanghelyo, right? In this time, Timothy got the salvation by evangelism by Paul. At sa panahong ito, nagkaroon po ng kaligtasan si Apostol Timoteo sa magitan ni Apostol Pablo. Yeah. Nang muling dumalaw si Pablo sa Listra sa kanyang ikalawang paglalakbay bilang misyonero, naroon na si Timoteo bilang isang alagad. Because he already got the salvation by the first missionary journey of Paul. Dahil nagkaroon na po siya ng kaligtasan po sa unang paglalakbay po ni Apostol Pablo. Gawa chapter 16, Acts chapter 16, verse 1 and 2. Gawa chapter 16, verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nakarating si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo, na anak ng isang babaeng Hudyo na mananampalataya, ngunit Griego ang kanyang ama. Maganda ang patotoo tungkol sa kanya ng mga kapatid sa Listra at Iconio. Yeah, Listra, right? Sa Listra, naroon ang isang alagad na ang pangalan ay Timoteo. Yeah. Hindi lang siya ang alagad ni Pablo at isaling kamanggagawa ni Pablo. Yeah. First Thessalonian, buksan mo ang Biblia, First Thessalonian chapter 3. Unang Tesalonica po, chapter 3. Chapter 3, verse 2. First Thessalonian chapter 3, verse 2. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At aming isinugo si Timoteo na aming kapatid at kamanggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo, upang kayo'y kanyang patibayin at pasiglahin tungkol sa inyong pananampalataya. Si Timoteo na aming kapatid at kamanggagawa ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo. Maglaon ay naging pastor siya sa Efeso Church. Irepen 1 Timothy chapter 1. Sa unang Timoteo chapter 1. Chapter 1 verse 3. Chapter 1 verse 3. 1 Timothy chapter 1 verse 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pinapakiusapan kitang manatili sa Efeso gaya noong patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ng ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Manatili sa Efeso, right? Timothy, in this time, Timothy stayed in Efeso Church. At sa pagkakataong ito, nanatili po si Timoteo sa Efeso. He became the pastor of Ephesian Church. At kalaunan siya po yung naging pastor doon sa iglesia ng Efeso. Yeah. Let's go back, 2 Timothy chapter 1. Balikan po natin yung ikalawang Timoteo chapter 1. Verse 3.
2 Timothy chapter 1 verse 3 hanggang 7. 3 hanggang 7. 3 hanggang 7. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budhi gaya ng aking mga ninuno, kapag lagi kitang naaalala sa aking mga panalangin gabit araw. Kapag naalala ko ang iyong mga pagluha, kinasasabikan kong makita ka upang ako'y mapuno ng kagalakan. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina, at ngayon ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na pinag-isan mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo at sa pamamagitan ng pagpatong ng aking mga kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. As I said, right, the Second Timothy was is like the last word of Paul. Gaya ng sinabi ko po, yung ikalawang Timoteo, ito po'y gaya po ng huling habilin ni Apostol Pablo Before his death. bago yung kanyang kapanayan. That's why he wanted to tell to Timothy the word that he really want to say. Kaya nasasabik po siyang sabihin kay Timoteo yung mga bagay na gusto niya pong sabihin. He wanted we can know what's the real heart of Apostle Paul. At malalaman natin kung ano talaga yung tunay na puso ni Apostol Pablo. Let's suppose you become near death. Ipagpalagay nating malapit ka na pong mamatay. You call your son. Tinawag mo ang iyong anak. What do you want to say? Ano po yung gusto mong sabihin? Maybe you will tell what the word you really want to say, right? Marahil sasabihin mo yung mga salitang gusto mo talagang sabihin. Same, 2 Timothy, right? Ganon din po sa ikalawang That's Timoteo. why we need to incline our ear to the word in 2 Timothy. Kaya kailangan nating ikiling yung ating mga pandinig sa mga salita po dito sa ikalawang Timoteo. Okay, so let's learn one by one. Kaya pag-aralan po natin ito ng paisa-isa. Verse 3, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinalilingkuran na may malinis na budoy kaya ng aking mga ninuno, kapag lagi kitang naalala sa aking mga panalangin gabit araw. Patuloy na nalalangin si Pablo para kay Timoteo. Siya ay palaging nagdarasal ng pamamagitan para sa church. So, if we look at the Bible that was written by Apostle Paul, he always prayed for the brothers and sisters and the church. Kung titingnan po natin yung mga aklat sa Biblia na isinulat ni Apostol Pablo, palagi po siyang nananalangin para sa mga kapatid at sa church. 1 Thessalonians chapter 1. Unang Tesalonica chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1 verse 2. Unang Tesalonica chapter 1 verse 2. Basahin ko, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwin ay pinabanggit namin kayo sa aming mga panalangin. Right? Pinabanggit. Buksan mo ang Biblia, Roman chapter 1. Sa Roma chapter 1. Verse 9. Roman chapter 1 verse 9. Okay, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat saksi ko ang Diyos na aking kinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Walang tigil, right? Walang tigil. Apostle Paul also continue pray for Roman saint. Kaya patuloy na nanalangin si Apostol Pablo para sa mga banal sa Roma.
kailangan din nating manalangin para sa mga kamanggagawa at mga kapatid. Okay? Yeah. Whenever we pray, we also need to mention the name of our brothers and sisters. Sa tuwing nananalangin din po tayo, kailangan din po nating banggitin yung mga pangalan ng mga kapatiran. Yeah. Okay, let's go back chapter 2 Timothy chapter 1 verse 4. Balikan po natin ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 4. Verse 4. Yeah. Kapag naaalala ko ang iyong mga pagluha, kinasasabikan kong makita ka. Yeah. Kinasasabikan kong makita ka. Yeah. Gusto ni Pablo na makita si Timoteo ng sobra. Bakit? Yeah. Siya ay nasa bilangguan at iniwan ng lahat si Pablo maliban kay Lucas. He was alone, right? Yeah. Siya po yung mag-isa. 2 Timothy chapter 4. Verse 9 hanggang 11. 9 hanggang 11. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Magsikap kang pumarito agad sa akin, sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa libutan ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia, si Tito ay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo, sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. Yeah. Except Lucas, right? Or left a passport. Maliban po kay Lucas, lahat po iniwan nila si Pablo. Kaya nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at siya ay nasa isang nakakapanghinang situation. Usually in this time, right, to where the prison was located. So kadalasan po sa panahong ito, saan po ba natatagpuan yung mga bilangguan, mga kulungan? Yeah, usually this time at the time of Rome, the prison was located underground. Sa panahon po ng Roma, yung mga kulungan po ay natatagpuan sa ilalim ng lupa. It's very dark. Napakadilim. It's very cold. Napakalamig. Very difficult situation, right? Napakahirap na kalagayan. He felt so lonely. Kaya nakaramdam siya ng sobrang pag-iisa. He missed the faithful, his fellow worker Timothy. Nasasabik po siya yung sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. That's why Apostle Paul really want to see Timothy. Kaya nasasabik pong makita ni Apostol Pablo si Timoteo. But we are happy, right? Pero masaya po tayo, di ba? We are not alone. Na hindi tayo mag-isa. We have many sincere fellow workers. Meron tayong maraming mga sinserong kamanggagawa. Anytime we can meet, right? Na pwede nating makita anumang oras. We can have a fellowship. Na pwede nating maka-fellowship. Yeah, it's a really amazing grace. Kaya ito ay talagang nakakamanghang biyaya. Okay, let's go back 2 Timothy chapter 1 verse 5. Verse 5, naalala ko ang iyong tapan na pananampalataya, isang pananampalataya na unang nabuhay kay Loida na iyong lola at kay Eunice na iyong ina at ngayon. Ako'y nakakatiyak ay namamahalagi sa iyo. Apostle Paul had, right, the genuine faith. Si Apostol He had a real faith. Meron siyang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ni Timoteo ay naapektuhan ng kanyang lola na si Loida at ng kanyang inang si Eunice. Right?
예. So we can know he was learned the Bible when he was still young. Kaya malalaman natin na siya ay natuto ng Biblia nung siya ay kabataan pa po. Yeah, his grandmother, his mother taught him, right? Na yung kanyang lola at yung kanyang ina ang nagturo sa kanya. 2 Timothy chapter 3. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan. Ang mga banal na kasulatan ay Biblia, right? Yeah. Mula sa pagkabata. Kaya kailangan din nating ipamana ang pananampalataya sa ating mga anak. Kaya kailangan nating ituro ang Biblia sa ating mga anak. Kawikaan, Proverbs chapter 22, Kawikaan chapter 22, verse 6. verse 6. Kawikaan 22, verse 6. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sanayin mo ang sadabat na niyang lakaran, at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Yes. Sanayin mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Yeah. So, it's important teaching the Bible to our children. Kaya napakalaga po na ituro ang Biblia sa ating mga anak. So we also have church school, right? Kaya Our meron church also has church school. Kaya yung church po natin, di ba po, merong church school. Yeah, in church school we teach the Bible to the children. Sa church school, itinuturo natin yung Biblia sa mga bata. God said many church school teacher. At itinalaga ng Diyos ang maraming mga church school teacher. So, yeah, we need to pray for them. Kaya kailangan natin silang ipanalangin. Yeah, we need to give more interest to them. Kailangan nating ibigay ang higit nating pansin sa kanila. So this year we started church school offering, right? Ngayong taon, isinimulan po natin yung church school offering. Yeah, to teach the children. Yeah, we need also budget sometimes, right? Upang maturuang mabuti yung mga bata, kailangan din po nila ng budget. Yeah, it's for your children, right? Yan po'y para sa inyong mga anak. You try to participate in also church school offering. Subukan nyo din pong makilahok sa church school offering. Yeah. Okay. Let's go back. 1 Timothy chapter 1. Balikan natin yung unang Timoteo chapter 1. Verse 6. Verse 6 also. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil dito ay ipinaalala ko sa iyo na paningsin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa magitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Paninggasin mo ang kaloob ng Diyos. Ang dahilan kung bakit pinaalalahanan ni Pablo si Timoteo na pagkawin ang kaloob ng Diyos. Si Timoteo ay mahina sa physical. At marami ang umusik kay Timoteo. Nagkaroon ng matinding pag-using ng luma. Kailangan niyang maging malakas sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kaloob ng Diyos. Anong kaloob ang natanggap ni Timoteo? Anong kaloob? Marahil ang kaloob ng natanggap niya ay ang pagtatatag ng church at pagkakilala sa salita ng Diyos.
nasa atin din ang kaloob ng Diyos na natanggap mula sa Diyos. Anong kaloob mayroon tayo? Unang Korinto chapter 7. Unang Korinto chapter 7 verse 7. Unang Korinto chapter 7 verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ibig ko sana ng lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito at ang iba'y ganoon. Yeah. Ang bawat tao'y mayroon kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Mula sa Diyos. Ang isa'y ganito at ang isa'y ganon. Right? Sa church, mayroon ang kailangan ang kaloob ng pag-awit. Yeah, we have a choir, right? Choir. Meron tayong choir. Yeah. Some choir member has a gift of singing, right? At yung mga miyembro ng choir po, meron silang kaloob ng pag-awit. At mayroon ang kaloob ng pagtuturo. Yeah. Church school teacher receive the gift of teaching, right? Yung mga church school teacher, tumanggap sila ng kaloob sa pagtuturo. Yeah. At ang kaloob ng evangelism. Yeah. Some brothers and sisters, they evangelize very well, right? At merong mga brothers and sisters na talagang magaling sila sa pag-evangelize. Ang kaloob ng evangelism. Yeah. We receive the gift from God. Tayo tumanggap ng kaloob mula sa Diyos. Hindi mahalaga kung anong kaloob ang mayroon tayo. Mas mahalaga kung paano gamitin ng mabuti ang kaloob na ibinigay ng Diyos para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yeah. So, yeah. Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4 verse 10. Unang Pedro chapter 4 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Yeah. Ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, right? Yeah. Kaya kailangan natin alalahanin ang kaloob na natanggap natin at kailangan ding pukawin muli ang kaloob. Yeah. Maybe you know what gift you received from God. Marahil alam mo po kung ano yung kaloob na tinanggap mo mula sa Diyos. Right? Yeah. You have to use your gift received from God for the glory of God. Kailangan mong gamitin yung kaloob na tinanggap mo mula sa Diyos para sa kalwatian ng Diyos. That's the important thing. Right? Yan po yung mahalagang bagay. Okay, let's go back 2 Timothy chapter 1. Balikan po natin yung ikalawang Timoteo, chapter 1. Chapter 1, verse 7. 7, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Yeah. Pag-isipan natin ang ibinigay sa atin ng Diyos. Yeah. Una, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Yeah. Nagkaroon tayo ng takot bago ang kaligtasan. Ako ba? Yeah. Yun ay takot sa kamatayan. Takot sa kamatayan. Hebrew chapter 2. Hebrew chapter 2.
verse 15. Hebrews chapter 2, verse 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Takot sa kamatayan. You also had a takot sa kamatayan before you got the salvation, right? Nagkaroon ka din po ng takot sa kamatayan bago yung kaligtasan, di ba po? Yun ay takot sa paghatol at impyerno. Yeah. And the people in this world who are not saved, they also have this fear, right? At yung mga tao ng sanlibutang ito na hindi ligtas, mayroon din silang ganitong takot. Kapag naligtas tayo, makakatakas tayo sa takot na ito. Tama po ba? Yeah. 1 John chapter 4, buksan mo ang Biblia. Unang Juan chapter 4, verse 18. Unang Juan chapter 4, verse 18. Okay, chapter 4, verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sakdal na pag-ibig. When we get the salvation, right, we understand perfect love. Perfect love. Di ba po, nung magkaroon tayo ng kaligtasan, naunawa natin yung sakdal na pag-ibig. That's why we don't have no more fear of judgment. Kaya wala na po tayong takot para sa kahatulan. Ano po ba? You don't have, right? Wala na po kayo, di ba? Kung mayroon ka pa ring mga takot na ito, maring kailangan mong suriin ang iyong pananampalataya. Okay? Suriin mo. It's a really big problem. Ito po ay talagang malaking problema. If we really sure salvation, we don't have a fear for the judgment. Kung talagang sigurado tayo sa kaligtasan, wala tayong takot para sa kahatulan. We can even overcome the fear of death, right? Maging yung takot sa kamatayan ay magagawa nating malampasan. Subalit, maaari pa rin tayong makakaroon ng takot para sa mga tao at situation pagkatapos ng kaligtasan. Tama? Hinahalangan si Satanas ang ating buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pagbibigay ng takot sa atin. Because if we fear somebody and some situation, we cannot live a good Christian life. Dahil kung may takot tayo sa isang tao at sa isang sitwasyon, hindi tayo mabubuhay sa ating buhay Kristiyano. Natakot si Josue nang maging pinuno siya ng Israel. Pagkatapos ay pinalakas siya ng Diyos upang huwag matakot. Joshua chapter 1, buksan mo ang Biblia. Joshua chapter 1, verse 9. Joshua chapter 1, verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Tama po ba? Napagtagumpayan ni David ang takot sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Awit 3, buksan mo ang Biblia.
chapter 3, verse 6. Awit chapter 3, verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa 10,000-libong tao, ako'y hindi natatakot na naghanda ng kanilang mga sarili laban sa akin sa palibot. Yeah, 10,000 tao. Maraming tao, right? Yeah. Subalit sinabi niya, ako'y hindi natatakot. Buksan mo ang Biblia, Awit 27:3. 27:3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Bagaman magkampo laban sa akin ang isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ng digmaan laban sa akin, gayon may ako'y magtitiwala pa rin. Yeah. Hindi matatakot ang aking puso. Yeah. Kayuman ako'y magtitiwala pa rin. Yeah. He could rely on the Lord, right? Kaya siya'y nagtiwala sa Panginoon. Yeah. Awit, buksan mo ang Biblia, Awit 118. Awit 118, verse 6. Verse 6. Okay, 118, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Yeah. Here, dito din, hindi ako matatakot. Bakit? Ang Panginoon ay para sa akin. Right? Yeah. It's true. Anong magagawa ng tao sa akin? Yeah. Don't fear anybody. Kaya huwag kayong matakot sa kanino man. God is our side. Ang Diyos ay nasa ating panig. Yeah. Kaya hindi tayo dapat matakot sa sinuman. If we fear man, we cannot live a good Christian life. Kung tayo ay matatakot sa tao, hindi tayo makakapamuhay sa ating buhay Kristiyano. Kaikan 29, Proverbs 29, verse 25. Kaikan 29, verse 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Yeah. Ang takot sa tao ay naglalatak ng bitag. Yeah. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Sometimes your family member, right, can persecute you. Minsan, di ba, yung membro ng kapamilya ninyo, inuusig ka. Maybe some saved Christian cannot come to church because of persecution of a family. Marahil may ilang mga ligtas na Kristiyano po yung hindi nakakarating sa church dahil sa pag-uusig ng pamilya. We are Catholic family. Tayo ay katolikong pamilya. Don't go to our church. Huwag kang pumunta dun sa church. Yeah. If parents threaten you can fear your parents, right? Kapag tinatakot ka ng iyong magulang, nagkakaroon ka ng takot. But they are not a God, right? Pero hindi po sila ang Diyos. They are just a man. Sila'y tao lamang. Anong magagawa ng tao sa akin? Right? Yeah. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Yeah. God will keep us. Ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Don't fear anybody. Huwag kayong matakot sa kanino man. Maaari nating ipangaral ang Ebanghelyo ng buong tapang kapag napagtagumpayan natin ang takot. Yeah. Okay, let's go back. 2 Timothy chapter 1. Balikan po natin yung 2 Timoteo chapter 1. So,
what God gave us. That is not fearing, not fearing. Kaya ano ba yung ibinibigay sa atin ng Diyos? Hindi po yung kaduwagan. Yeah. And second, verse 7, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, right? Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dapat lumitaw sa ating buhay Kristiyano. Buksan mo ang Biblia, 1 Corinthians chapter 4. Unang Korinto chapter 4. Unang Korinto chapter 4 verse 20. Unang Korinto chapter 4 20. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. So, in our Christian life, we need to experience the power of God. Kaya sa ating pamumuhay Kristiyano, kailangan nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Do you live your Christian life by your own power? Nabubuhay ka ba sa iyong buhay Kristiyano sa magitan ng iyong sariling lakas? It's not right. Hindi po yan tama. We have to live our Christian life by God's power. Kailangan nating mamuhay sa ating buhay Kristiyano sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ay nangmumula sa Diyos. Nangmumula sa Diyos. Awit 62, buksan mo ang Biblia. Awit 62, verse 11. Awit 62, verse 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay nagsalitang minsan, 2 ulit kong narinig ito, na ang kapangyarihan ay sa Diyos. Ang kapangyarihan ay sa Diyos, right? Sa Diyos. So, we need to get the power from God. Kaya kailangan nating makuha ang kapangyarihan mula sa Diyos. Then we can live Christian life by God's power. Kung gayon, makakapamuhay tayo sa ating buhay Kristiyano sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. At kailangan nating tanggapin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu. When the Holy Spirit come, we can receive the power of the Holy Spirit. Kapag dumating ang Espiritu Santo, matatanggap natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Gawat chapter 1, buksan mo ang Biblia. Gawat chapter 1. Chapter 1, verse 8. Gawat chapter 1, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Tatanggap kayo ng kapangyarihan babasahin nyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluhang bahagi ng lupa. Mari nating ipangaral ang Ebanghelyo ng buong tapang kapag tinanggap natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. So actually we can boldly preach the gospel by the power of the Holy Spirit. Sa katunayan, magagawa nating matapang na may pangaral ng Ebanghelyo sa magitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ipinangaral din ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 2. Unang Korinto chapter 2
verse 4 and verse 5. Verse 4 and verse 5. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Whenever a pastor preaches the gospel, right, he rely on the power of the Holy Spirit. Sa tuwing ipinapangaral ni Apostol Pablo ang salita, lagi siya nagtitiwala sa kapangyarihan ng Espiritu. Yeah, it's the same to us. Ganon din po sa atin. Whenever we preach the gospel, we also need to rely on the Holy Spirit. Sa tuwing nangangaral tayo ng Ebanghelyo, kailangan nating magtiwala sa kapangyarihan ng Espiritu. Then you can overcome fear also. Kung gayon, magagawa nating mapagtagumpayan ang takot. And the Holy Spirit will open your mouth. Pagkatapos ang Espiritu Santo yung magbubukas ng inyong bibig. Holy Spirit will give the word what you have to speak. Ibibigay ng Espiritu Santo yung mga salitang kailangan mong sabihin. It's not just theory. Hindi po yan basta teorya lamang. You try. Subukan po ninyo. You can experience. At mararanasan mo. So before you go to preach the gospel, first pray to God. Kaya bago ka tumungo sa pangangaral, manalangin ka muna sa Diyos. Ask the power of the Holy Spirit first. Humingi ka muna ng kapangyarihan mula sa Espiritu. Then you can boldly preach the gospel. Kung gayon, matapang mong may papangaral ang Ebanghelyo. Okay, let's go back. 2 Timothy chapter 1. Balikan po natin 2 Timoteo chapter 1. Verse 7. Yeah, pangatlo, ng pag-ibig. Yeah. God gave us love. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-ibig. Yeah. Ang pag-ibig ay galing din sa Diyos. Yeah. Actually, originally, we don't have a love. Sa katunayan po, wala talaga tayong pag-ibig. Love comes from God. Yung pag-ibig ay nagmula sa Diyos. buksan mo ang Biblia, unang Juan chapter 4, 1 John chapter 4, verse 7 and 8. Chapter 4, 7 and 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yeah. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang pag-ibig ay sa Diyos. Yeah. Ang pag-ibig ay galing sa Diyos. Upang mangmahal, kailangan muna nating tanggapin ang pag-ibig mula sa Diyos. Mula sa Diyos. Kapag umapaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos, maaari din tayong mangmahal ang iba. Kapag mahal natin ang iba, may pangaral natin ang Ebanghelyo. Yeah. So, the starting point of evangelism also love of God. Kaya ang pasimula din po ng evangelism ay ang pag-ibig ng Diyos. Yeah. If the love of God does not overflow in you, it's difficult to evangelize. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay hindi umaapaw sa iyo, napakahirap pong mag-evangelize. But if the love of God overflows in your heart, you will preach the gospel. Pero kung ang pag-ibig ng Diyos ay umaapaw sa iyong puso, may papangaral mo ang Ebanghelyo. So the starting point of the evangelism is love of God. Kaya ang pasimula ng evangelism ay ang pag-ibig ng Diyos.
Maaari tayong magpahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating interes sa iba. Interes. Ang kasalungan ng pag-ibig, ano? Ano ang kasalungan ng pag-ibig? Ano? Galit. Galit? Ang galit? Ang kasalungan ng pag-ibig ay kawalang interes. Kawalang interes. If you don't somebody, you don't give any interest to them, right? Hindi ka po magbibigay ng pansin sa kanya. Yeah. Ipinahayag ni Pablo ang kanyang pagmamahal sa ibang mga church sa pamamagitan ng pagpanggil sa kanila sa kanyang panalangin. Right? Yeah. As we learn, right? Apostle Paul every time mention the name of a brothers and sister whenever he pray. Gaya ng ating natutunan, palaging binabanggit ni Apostol Pablo yung pangalan ng mga kapatiran sa tuwing siya ay nananalangin. Because he really loved them. Dahil talagang siya ay iniibig niya po sila. If you also love somebody, you will pray for them At always. kung iniibig mo yung isang taong ito, talagang ipapanalangin mo siya. Yeah, you will always give your interest to them. Palagi mong ibibigay ang iyong pansin sa kanya. Okay? At may papahayag din natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa sa sakripisyo. Yeah. Unang Thessalonians chapter 1. Unang Thessalonians chapter 1 verse 3. Chapter 1 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Aming inaalala sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang mula sa pananampalataya, pagkapagal sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Yeah. Apostle Paul praised the faith of a Thessalonian saint. Pinuri po ni Apostol Pablo yung pananampalataya ng mga banal sa Thessalonica. Yeah, they had the work of faith, labor of love, and patience of hope. Meron silang gawang mula sa pananampalataya, pagpipigil sa pag-ibig at katatagan ng pag-asa. Yeah. Pagpapagal sa pag-ibig, right? Real love always follow labor. Yung tunay na pag-ibig, palaging kasunod po nito yung pagpapagal. Real love always follow sacrifice. Yung tunay na pag-ibig, palaging kasunod dito yung We cannot pagsakripisyo. really love with the word only. Hindi po tayo makagagawang umibig po sa magitan lamang ng salita. If we really love somebody, we can do a lot of labor and sacrifice for them. Kung talagang iniibig natin yung isang tao, talagang tayo magpapagal at magsasakripisyo para sa kanila. Buksan mo ang Biblia, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 verse 18. Chapter 3 verse 18. Unang Juan chapter 3 verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Yeah. Huwag tayong umibig sa salita ni sa dila. Yeah. Anybody can say, I love you, I love you. Sino man maaaring magsabi po, mahal kita. But it doesn't testify, it's real love, right? Pero hindi yan nagpapatunay ng tunay na pag-ibig. Yeah. Kundi sa gawa. Labor and sacrifice. Yung pagpapagal at sakripisyo. Yeah. At sa katotohanan. Yeah. When labor and sacrifice follow the love, it testifies it's a real love. Kaya kung kasunod po ng pag-ibig yung pagpapagal at sakripisyo, nagpapatunay ito ng tunay na pag-ibig. Yeah, but we already received the love from God. Pero natanggap na po natin yung pag-ibig mula sa Diyos. That's why we can also love the other. Kung gayon, magagawa din po nating ibigin ang iba. Yeah, God gave the love to us. Ibinigay ng Diyos ang pag-ibig sa atin. Yeah. Balikan tayo. 2 Timothy chapter 1.
verse 7. The last. God gave us self-control. Pagpipigil sa sarili. pagpipigil sa sarili, right? Self-control. Nagbibigay din ang Diyos ng pagpipigil sa sarili. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 9. unang Korinto chapter 9 verse 25 hanggang 27. 25 hanggang 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira. Ngunit tayo sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin, upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Verse 25, right? Ang bawat nakikipaglaban sa mga palalo ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Kailangan natin ang nagpipigil sa sarili. Verse 27, Ngunit sinusupil ko ang aking katawan. Apostle Paul himself also did his best in self-control. Si Apostol Pablo po mismo, ginawa niya yung kanyang makakaya para magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Because he knew if he doesn't do self-control, even he could be disqualified. Dahil alam niyo po mismo na kapag hindi niya nagawa yung pagpipigil sa sarili, maaari po siyang itakwil. Apostle Paul was a great apostle, right? Si Apostol Pablo isang dakilang apostol. But he did his best in self-control. Pero ginawa niya yung makakaya niya para sa pagpipigil sa sarili. Because he could be failed, right? Dahil maaaring siya ay mabigo. If he did like that, how much we need self-control? Kung nagawa niya po yun, paano pa po tayo na kailangan nating higit na magpigil sa sarili? Kahit na tayo ay naligtas, mayroon pa rin tayong makasalanang kalikasan. Kaya kung wala kang pagpipigil sa sarili, hindi ka kailanman magwawagi sa iyong buhay Kristiyano. Unang Pedro chapter 2, unang Pedro chapter 2. unang Pedro chapter 2 verse 11. unang Peter chapter 2 verse 11. So basahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman. Mayroon mga pagnanasa ng laman. Tama po ba? Kailangan natin umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. That's why we need self-control. Kaya kailangan natin ng pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay ang huling bunga ng Espiritu sa siyam na bunga ng Espiritu. Right? Even though you bear a lot of fruit of the Spirit, if you don't bear less fruit, you will be failed. Kahit na magbunga ka ng maraming bunga ng Espiritu Santo, kung mabigo ka naman sa huling bunga po, ito po yung mabibigo. That's why self-control is the last fruit of the Holy Spirit, right? Kaya nga po yung pagpipigil sa sarili, ito yung pinakahuling bunga ng Espiritu. Sabi ni Pablo, namamatay ako araw-araw. Namamatay
ako araw-araw. Anong ibig sabihin? Unang Korinto chapter 15, buksan mo ang Biblia. Unang Korinto chapter 15, verse 31. Verse 31, okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa iyo. Isang pagmamapuri na aking ginawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ako'y namamatay araw-araw. Kaya? You can kill yourself every day? Kaya nyo bang patayin yung sarili ninyo araw-araw? Kaya? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ito, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pagpipigil sa sarili. Naintindihan niyo po? Apostle Paul did his best in self-control. Ginawa po ni Apostol Pablo yung kanyang makakaya para sa pagpipigil sa sarili. Because his simple nature also every day comes out, right? Dahil yung kanyang likas na kasalanan po araw-araw na lumalabas. You experience, right? Naranasan nyo din po, di ba? Today you killed your simple nature. Ngayong araw, napatay mo yung likas mong kasalanan. Tomorrow does not comes out. Bukas po yan lalabas. Tomorrow comes out again. Bukas lalabas po yan ulit. The next day Sa kinabukasan po, comes out again, right? lalabas ulit. Like men, every day we do shaving, right? Gaya ng lalaki po na nagtayo lagi araw-araw nag-ahit. Yeah, today we already shaved. Ngayong araw nag-ahit na tayo. But bukas kailangan shaving again, right? Pero bukas kailangan natin muling mag-ahit. Our simple nature pareho. Ganon din po yung ating likas na kasalanan. That's why sinabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Karaniwang hindi natin magagawang maayos ang pagpipigil sa sarili. Kaya kailangan nating magsanay ng pagpipigil sa sarili. You cannot do self-control immediately. Hindi mo agad magagawa yung pagpipigil sa sarili. We need a lot of effort and practice. Kailangan natin napakaraming pagsisikap po at ng pagsasanay. Then you can bear the fruit of self-control. Kung gayon, magbubunga ka ng bunga ng pagpipigil sa sarili. Then you will be successful in your Christian life. Kung gayon, magtatagumpay ka sa iyong buhay Kristiyano. Anyway, God gave the heart of self-control, right? Gayon pa man, ibinigay ng Diyos yung puso para sa pagpipigil sa sarili. So, every time remind what God gave us. Kaya palagi niyo pong alalahanin, ano ba yung ibinibigay ng Diyos? Not fearing. Hindi takot. God gave us the power. Binigyan tayo ng Diyos ng God gave us kapangyarihan. the love. Binigyan tayo ng Diyos ng God pag-ibig. gave us the heart of self-control. Binigyan tayo ng Diyos ng puso ng pagpipigil sa Every time remind. Okay? palagi niyo pong alalahanin. Okay, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po paunawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap, manatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa pagpapayag po ng salita ng Diyos. Ngayon po, para po sa ating closing hymn, sa atin po mga hymnal book, sa page 27 po. Page 27 po, Faith of Our Fathers.
feet of our fathers living still, in spite of dungeon, fire, and sword. Oh, how our hearts beat high with joy whene'er we hear that glorious word. Feet of our fathers, holy feet, we will be true to thee till death. Our fathers chained in prisons dark, we're still in heart and conscience free. How sweet would be their children's fate if they like them could die for thee. Feet of our fathers, holy feet, we will be true to thee till death. Feet of our fathers, we will strive to win all nations unto thee. And through the truth that comes from God,